What's up guys? So, nakita niyo yung last video natin kung saan nag-testing tayo ng audio ng mic natin. And ito yung gamit natin nun. Kita niyo to? Yan. So, ito yung gamit natin nun. Okay naman ako. No? Ang sahod natin. No? Okay naman ako dito sa mic na to. Medyo naging challenge lang sa akin o naging problem sa akin is that parang medyo muffled yung tunog kasi kinabit ko siya dito sa sa strap ng helmet natin. So ang nangyari parang ganito yung position niya. So pag nagsasalita ako parang galing sa malalim tapos may time na parang nagiging ngongo ako. So hindi siya maganda. Maganda pero medyo muffled nga yung tunog. Hindi katulad pagka nakaharap kasi ito, malinaw ang ganda ng tunog, di ba? So ang gagawin natin ngayon is babaguhin ko siya ng pwesto. Ang gagawin ko sa kanya is ilalagay ko siya rito. Kita nyo? Ilalagay ko siya sa harap ng helmet natin. That way, yung boses ko diretso nasasalo niya. And at the same time, dalawa kasi ito, naglagay ako ng isa rito. Ayan o. May microphone dyan sa gilid na yan para magkaroon ng tunog yung maririnig mo yung motor. Titignan natin. This is an experiment, so check out na lang natin. Okay? Steady lang kayo kasi pupunta ako ng Antipolo sa taas. May pupuntahan ako sa bank. So sama ko kayo. Okay? Yan. So, kita nyo to. Ayan. So, dyan yung setup ng microphone natin na sana ay maging maganda yung tunog, no? Ligpit ko lang ito. Baka mag-cause pa ng noise or anything. Okay, so yan, naririnig natin yung tunog. Di ko lang anong tunog nito kasi honestly, hindi ko pa lang ito gagawin na ganito, merong additional microphone doon sa may tambucho natin, so hindi ko alam kung ayos ba yung tunog nun. But yeah, anyway, we'll see kung ano magiging itsura. Anyway, siguro mga 20 minutes 20 minutes nandun ako sa taas. And so wala lang, control lang tayo. Kaya pala meron din akong nilagay dun sa GoPro natin ngayon. So yung filter ng GoPro natin ngayon, nilagay ko yung MB32. So technically ang gagawin yan ay magdadagdag yun ng additional na filtering. So yung sobrang liwanag ng araw natin is i-control niya, i-minimize niya yung liwanag ng araw natin, and magkakaroon tayo ng parang a little bit of blur sa scenery, sa background. Kasi galing ni Kuya. Magkakaroon tayo ng blur sa background kasi nakaset to manual ang shutter speed ng GoPro natin. So naka 1/48 ako. Kaya magkakaroon to dapat ng parang blur yung background. Ang advantage ng nakamanual ang shutter speed
eh, parang cinematic yung dating. Pag-blurred yung gilid. Pero pagka kasi wala kang filter at ordinary lang na ano yung GoPro mo, hindi ma-achieve yun eh. Pag sinet mo sa manual, masyadong overexposed, masyadong maliwanag. Kasi nga, ang idea about it is pinapabagal niya. So, pinapabagal niya yung shutter speed. Red light is coming in. Kaya kailangan talaga na may filter, may ND filter para nami-minimize niya yung pasok ng liwanag. Especially pagka ganito mataas ang araw. Yan. So, guys, mamaya tayo magkwentuhan ha, kasi sobrang lubak talaga rito. Nakakalugang utak ko eh. So, mamaya na lang pagka medyo maganda na daan, okay? Yan. So, paglagpas dito, pagpasok natin dito sa Antipolo Hills, medyo maganda na ng konti ang daan. Biro tayo konti. Yan. Tamang ano. Tamang pitik-pitik tayo ng overtake. Kasi ano naman eh. Maluwag naman, safe naman. Wala naman masama sa pag-overtake guys. Dahil yung advantage ng motor eh, di ba? Pero just make sure na yung overtake mo is hindi alanganin. Hindi kayo singit sa alanganin na lugar. Huwag nyo kakalimutan yung mga signal nyo. Para ano tayo, para hindi tayo matawag na kamote. Kami kasi kamote, nakakabago-bago, natutong humawak sa manibela, natutong magbalanse. Singit dito, singit doon na ginagawa. Although ako, hindi naman ako nagmamalinis, no? Definitely, at some point, dadating ako sa ganon. Pero ang importante, dapat alam nyo yung limitasyon, alam nyo yung tamang lugar, tamang pagmamaneho. Kasi ako bilang nagmamaneho ng 4 wheels, nakakairita naman talaga yung mga motorsiklo pasingit-singit. Tapos mga pasok ng alanganin, diba? Ano yun eh? Sa ulo yun eh. Maganda yan pagka ano, parang ititreat mo yung pagmamaneho mo na ano, parang 4 wheels din yung dala mo. Maga parang be mindful of other motorists. Hindi lang yung pang sarili mo yung isipin mo. Kaya nga, safe naman overtake. So, tara, let's go.
Dito, pagka medyo maluwag, nagpasan na natin si Manong Tricycle. Doon sa mga nagda-drive ng ADB, guys, normal ba na parang may vibration sa kaliwa? Hindi man malakas or baka normal lang o hindi ako sanay, pero parang pag nakahawak ako, nakakamdaman ko yung vibration. Parang medyo nagmamanhid ng konti yung kamay dahil nagbabibrate. O dapat talaga mag-gloves ako. Kasi nabasa ko sa internet na indoor gloves makaka-avoid ng vibration. O hindi mo nakaka-avoid, pero nakaka-dampen. Hindi mo masyado mararamdaman yung vibration ng manibreka. So siguro next time, siguro mag-gloves, siramin ko yung gloves ni Sai-Sai. Malaman ko may difference, may effect. Ayan guys, yung kanto na nakikita nyo sa harapan, yung maraming sasakyan, yan ay Senator L. Sumulong. Doon tayo kakaliwa kasi pumunta tayo sa Tenday. At itong kalye, pinanggalingan natin ay si Lawis. Tayo. So, si Lawis yung pinanggalingan natin, yung shortcut papuntang Marcos Highway. Tapos, madadaanan yung puntang LEO. Tapos, itong dinadaanan natin ngayon ay Sumulong Highway. Hindi pala ako dadaan sa ano. So guys, hindi ako dadaan sa Rotonda. Pinapapasa ako ng M. Santos. Ayan, nakikita nyo sa ano, sa waist ko. So, dito tayo sa M. Santos papasok. Hindi ako nakakadaan dito kasi tuwing dumadaan ako dito at pinupunta ako sa pinupuntahan ko yung area na yun, yung sasakyan ng dala ko, malaking sasakyan. So, first time kong dadaan dito, alam kong parang medyo may kasikipan ko. Kaya, hindi ako tumakaan dito. But, ito ay shortcut yung mapapaganda tayo. So, yung Santos Tanda na tayo, tapos lalabas tayo ng ML Quezon. Yung Huling Hills, hindi naman pala ganun kasamahin daan dito. Wala pa din naman pala. And surprisingly, sementado, maganda. So, ayos naman dito. So, medyo malapit na tayo sa pupuntahan natin. Kaya, siguro tatapusin ko na yung video dito. Hope nagustuhan nyo. Sana may nakakita kayong technique or daan or kung ano man. Or kung saan nag-enjoy sana kayo, hit the like button. Kung may comment or suggestion, sulit ko na lang dyan. And binabasa ko naman lahat ng parati. And kung bago po kayo dito sa channel natin, imbitahan ko po sana kayong mag-subscribe para up to date kayo rito.
sa mga videos, upcoming videos natin, mga adventures natin. Again, Topi Manalo po. Maraming salamat sa panonood. Until next time. Kita-kita kits guys. Bye-bye.